Ito na yung nakakuha kay Kakashi, oh, mga tol. Oh. Ayan, oh. Kakashi yung pinangalan ko dyan kasi yung mata niyan, parang yung sa Naruto. Ayan, oh. Magkaiba yung mata, oh. Yo, what's up mga dre? Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isang Tacloban finisher mga dre, na tippler mga dre. Ayan. So bago yan ay mag-harvest muna tayo ng okra sa aking backyard. Ayan mga dre, oh. Paunang harvest ng aking mga okra mga tol. Alright. Backyard farming. Ayan, oh. Tinanong ko sa lola ko pwede na raw yan. Ayan. Meron tayong kalamansi dito. Pero nilipat ko lang ng pwesto yan. Nandun dati yan sa may tabi ng ano. Dami naming mga sinampay, oh. Yan. So nandun dati yan sa may gilid. So ngayon pag-usapan natin yung tippler na Tacloban finisher daw mga tol. Tapos dito meron tayong kangkong. Mga harvest din tayo ng kangkong mga dre. Tapos magugulay tayo. Gulay tsaka giniling na manok. Ayan mga kangkong natin. Kasi yung set of breeders natin ay naaarawan ng maayos, oh. Sarap na sarap sila mag sunbaiting dyan, oh. Umagang kay ganda. Ayan, oh. Hindi, alas 11 na pala. Ayan. Aangat na yung araw niyan, gigitna na. Tapos magtatago na. Hindi na sila maaarawan yan. So naaarawan sila bandang 8 hanggang 11 mga dre. Ayan. So yung tinutukoy kong Tacloban finisher mga dre. Meron nag-reach out sa atin na isang kalapatid sa TikTok mga dre. At kung naaalala nyo yung isa kong uploaded na video, ito yun. Ayan. So dyan sa uploaded video niyan nabanggit ko sa mga kalapatids natin na simula nung nag-vlog ako at kinlaim ko, inamin ko sa buong mundo na ako ay isang newbie, napakadami na nagre-reach out sa akin na mga nagbebenta mga tol, no? Mga nagbebenta ng kalapati na kesyo nag-champion daw, kesyo yung full sibling daw nila nag-champion, o kaya naman yung anak yung binebenta nila anak ng champion mga dre. Ayan, so kung ano-ano pang sinasabi nilang mga linyada ng mga parang made up lang mga dre. Ayan. So ngayon meron ulit na nagre-reach out at akala na naman siguro isa akong newbie patanga-tanga, no mga dre. At ito na nga, sabi sa akin ng tropa, unang chat niya, baka daw ba gusto ko ng ng Tacloban finisher at saka ng tippler mga tol, no. Tapos hiningi ko yung picture dahil sa TikTok pwede na mag-send ng picture sa message. Sinend niya lahat ng mga dre. So may mga tippler nga at wala akong makitang racing dun sa sinend niya mga dre, puro tippler. Tapos sabi niya yun daw yung Tacloban finisher mga tol. So ayan na nga ba sinasabi ko sa inyo mga dre. So simula nga talaga nung nag-vlog ako at sinasabi ko na newbie ako ganyan, ang dami nagre-reach out na kung ano-anong gustong ibenta mga tol. Tapos tamang invento lang ng mga kwento tungkol sa mga achievement ng kalapati na ganito ganyan, ganito ganyan. Tapos yung tito daw nila tropa si Rezo, tropa si Gayap, kumpare daw niya si ganito ganyan. Si Jaime Lim parang kamag-anak na malayo na kabit ng kapitbahay na kung ano-ano pang pinagkukwento ng mga direct get ba, mga ganyan. Direct acquired, yan. Ganun yung sinasabi nila. Ang dami nagre-reach out sa akin yan. At ayan yung dahilan mga tol kung bakit wala na akong tiwala na kumuha sa mga pansier na na kesyo kwento-kwento yung linyada mga dre. And hindi nyo ako masisisi dahil hindi lang naman ako yung nag-iisang gano'n mga tol na walang tiwala sa ganyan. So sa totoo lang mga tol, kahit kayo, tuturuan ko lang kayo, malalaman nyo na, pero kahit kayo pwede kayong gumawa ng pedigree. Let's say for example, lalikay dito. Bigyan ko kayo na example Alin ba dito? Ito. Nabili ko sa pet shop yan So pwede kong sabihin na etong dalawa ang magulang niyan. Kukunin ko lang yung ring number niyan, yung ring information, tapos isasalpak ko na dito ito nasa kaliwa. Sasalpak ko na. So gagawin ko ng pedigree yan. Ito yung papalabas kong magulang mga dre. So may pedigree na, ganun na kadali, may pedigree na. Kasi yung pedigree hindi mo naman yung nire-register sa
isang organization eh. Kagaya ng sa mga ano sa PSA, yan, NSO. Yan, yung sa birth certificate ng tao. Wala namang ganun eh. Kahit nga yung birth certificate ng tao napipeke eh. What more pa kaya yung pedigree na tayo lang yung gagawa, di ba? So yun nga, Tacloban finisher. Kaya lang pa naging long distance yung ano, yung tipler, di ba? Kahit nga malapitan lang yan eh. Kahit na sobrang batcher ng kalapati mo, siguro merong mga kalapati na tipler na kaya ng 100 kilometers. Sila talaga yung mga madidiin, mga dre. Sila yun. Ito na yung nakakuha kay Kakashi, oh, mga tol. Oh. Ayan, oh. Kakashi yung pinangalan ko dyan kasi yung mata niyan, parang yung sa Naruto. Ayan, oh. Magkaiba yung mata, oh. Dito yung ano, bull's eye, tas dito lemon eye. Ayan, oh. Ayan, si Kakashi. Pero ikaw, depende sa'yo kung papaalam mo. May pares ka na dyan. Opo. Ah, meron ka na. Opo. Anong kulay? Checkered po, may halong puti po sa pakpak. Ah, may checkered din. Oh, yan pala. Naglulugo na lang yan pero matatapos din yan mga isang linggo. Ayan, oh. Ang pamamaris daw niya. Ilan na ba kalapati mo? Ano po, mga 3 po. 3, pang-4 yan. Opo. Oh, yun pala, 2 pares na, no? Opo. Sige, alagaan mo na lang si Kakashi, ah. Sige po. Sige, sige. Ingat. Huwag akong maigi, nakawala pang ano, preno. Makakabalik na po sa'yo. Rumonda isang beses, pero baka hindi bumalik sa akin yan. Baka doon sa kinuhanan ko. Yan, ingat. Yo, what's up mga dre? Meron nga pala ditong nagbabalik na isang ibon mga tropa. Ayan nga pala si Mortred. Ayan o, bumalik na siya. Mahigit 24 hours din siyang nawala mga tropa. Ayan, so attendance check natin sila. Andyan si Mortred, ayan. Si By Virtue. Si Jan Arden. Ayan. Tapos, nandito naman yung si Bayo na nabili natin. Tapos yung mga tipler, ayan, nandyan din. Tapos, ayan pa yung isa. Wala pa akong ipapangalan dyan, Blue Bar. Wala pa rin nagkiklaim. Pero hindi pa naman rumuronda din dito mga dre. Yun lang yung wala pa rin nagkiklaim mga dre. So ito nga palang Blue Bar na to, mga dre. So, sa mga bago sa akin channel, hindi talaga ako nag-aalaga ng Blue Bar. Ayun na sila, nabulabog eh. Siliparan sila habang nag-explain ako. So hindi talaga ako nag-aalaga ng Blue Bar. Pero hindi ako yung nakadagit niyan, yung tatay ko. Dun sa loft ng tatay ko. At pinapablog niya sa akin yan. At para daw mapanood ng may-ari kung sakali, mga dre. Andun yung mga tipler ko sa taas. Kasi ito nga pala booted, eh no. John Grondelier. Regalo sa atin ng Bio Pigeon yan mga tol. Ayan, dahil pogi daw ako eh, sabi eh. Sila yung nagsabi, no. So yun nga, nakaklabring yun na 2026. North, kulay pula. Ayan. Hindi ko na sasabihin syempre yung pangalan ng clubbing eh, baka mahulaan nyo. Pero kulay pula na North. Ayan. So kung may alam kayong clubbing na naglabas ng ring na kulay pulang North, eh alam na, PM na lang sa aking FB page mga dre. Ito mukhang pagod na pagod to. 24 hours ba naman nawala eh, mahigit eh oh. Hindi siya makasabay eh, sa trip ng mga tropa niyang ibon dito sa aking loft mga dre. Alright. Pero ito tamang kain lang kasi oh. Tamang food trip lang to. Kung umabot ka sa part ng video na to, eh nice kung ipakiusap sa'yo na kung meron kang malupit na technique or pwede mong i-share kung paano ba kumilatis ng mga fancier na talaga namang legit yung mga ina-out nila na mga ibon no mga tol. Ayun, kalmado na lang yung boses ko kasi kanina for the content lang yung mga pananalitang maangas. Siyempre alam niyo mga content creator tayo. At yun nga, hindi lang ako yung magbe-benefit nito, pati yung mga kalapatids natin dyan na newbie. Dyan sa comment section, nag-aabang sila ng mga komento na kagaya mo. At kung gusto mong i-share, kung gusto mo lang namang i-share yung diskarte mo sa kung paano ka gumigit ng mga ng mga legit na ibon, no. Syempre kasama na diyan yung kailangan. Syempre kilala mo yung yung fancier, tapos alam mo yung club na nilalaroan niya at yung mga pinapatrack yung mga ring number, di ba may mga ganon tira. Syempre certificate ng pagka-finisher or pagka-champion, syempre may mga trophy yan. May mga certificate yan, mga ganon. Tapos di ba tinatatakan yung ibon kapag nag-finisher or nag-champion, di ba? So yun, bukod pa doon mga dre,
ano pa ba yung mga ano pa ba yung mga kailangang tignan mga dre. So syempre yung price range niya ay kailangan ano rin no. Halimbawa, for example, ah magkano ba yung ibon na ano, yung minimum amount ng ibon na may pedigree or na dapat bigyan ng pedigree. Ano ba yan? Nasa 2K ba yan? Saan ba siya nagre-range? Syempre, yung mga kalapatids natin na bago pa lang pero gusto kagad kumuha ng legit, gusto rin nilang malaman kung hahanapan ba nila ng pedigree yung isang kalapati kung ganito yung presyo niya or baka mapahiya lang kasi ganito na lang yung presyo naghahanap pa ng pedigree. Yung mga ganong bagay ba kasi kailangan malaman din ng mga kalapatids yan, no? Ng mga kalapatids natin. And of course, ako din gusto ko rin marinig yung ano or makita yung opinion mo pagdating dyan, no? So, magkano ba nagre-range yun? Siyempre, maraming sasagot, depende. So, kung may time ka naman na i-comment yan, habaan mo na lang. So, paano yung depende na yan? Kasi lahat naman ng tanong, may depending sagot, no? Halimbawa, for example, first overall, tas ganito yung speed. So, magkano ba yung presyohan yan? May mga ganung bang tira ba yan? Mga ganon. May mga ganung basihan ba yan, mga dre? So, let's say, for example, yung halagang 2.5, yan. Yung pag halagang 2.5 ba, meron ng pedigree, may mga ganun ba yan? Comment mo na, tol. Sayang yung kaalaman mo, i-share mo naman, Brad. Kung hindi mo kaya mag-vlog, i-comment mo na lang, mga tol. Pero kung syempre, kung pangit yung pagkaka-approach ng comment mo, sayang yung oras mo, ang haba-haba ng tinype mo, tapos nakita ko lang na medyo bastos yung comment mo, medyo maangas, burado ka agad sa akin yan, mga tol. So syempre tayo dito, maayos yung pagkokomento natin dito, no, mga tol, dahil nabubuhay na tayo sa sa modern generation ng mga Gen Z na pag medyo pangit yung comment mo, syempre nakakabanas, nakakalibadbad basahin, mga tol, no. So yun nga, like, comment, subscribe, at maraming salamat kung magko-comment ka man at i-share mo yung style ng kung paano gumet ng mga legit, no, mga tol. Pero yun nga, sobrang bilib talaga ako dun sa Tiplar na Tacloban finisher. Napakalupit nun.